dinidiyos mo at pinaprioridad mo sa buhay ay ang pagpapayaman. Sabi ni ABL, ang pag-asa nyo ay kailangan maraming pera. Ay ang pera ay sanhi ng pagkakasala. Amen? Amen. Kapag nakapokus ka na sa puro pagpapayaman, ngayon mga kapit kuminaman, alam nyo ba, yung mga negosyo ngayon, yung multi-level marketing, ang dami-dami. Example na lang, magpangit ba ako? Hindi, baka mata lang ako dito. Yung global, ilang beses na siyang nasa news, pero marami pa rin mga kapatid natin ang talagang sumusubok, nagsasayang. Dahil sa 35, kikita sila ng 180. Tama ba? Salamat sa Diyos, nakikinig nga kayo. Yan yung hindi ko sabihin ko, hindi natin pakiramay. Huli! Ganyan. Oo, purihin natin ang Panginoon. Yun na nga po yun. Minali ko lang para malaman ko kung nakikinig nga ba kayo. Purihin natin ang Panginoon. So isipin nyo mga kapatid, ang tama yun, mga kapatid, yung focus nila kung saan madaling kumita. Oo nga naman. Kaya ka nga pumunta sa abroad para kumita. Pero mga kapatid, nangyayari doon, yung nasa likod ni ABL, yung taga-sundo. Yung taga-sundo. Mare, classmate na. Taga-sundo. Doon sila nakapokus sa pagpapayaman. Kaya yung mga tao walang pakialam itong si ABL. Ibig sabihin ng ABL, ano ba ibig sabihin? Evil. ABL. Oh, evil. Evil, my dear brothers and sisters. Why? They are the root. My brothers and sisters. Ano? Ha? Kamuluhan. Conflict. Di ba? Daming problema na create, no? So mga kapatid ko minamahal, nangyayari doon sa mga nabibigyan ng mga pera ni ABL sa pamamagitan ng kanyang kumpanya. Alam nyo, pag namatay, talagang itong si Nathaniel, isang anghel. Totoo po ito. Based on the Bible, ay nandun din yung pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Dalawang daan, no? Dalawang direksyon ng buhay na ito. Kamatayan, naku, Diyos ko po, isipin mo, pag namatay, dyan ng isay, makikita mo yung katawan mo, nakumpog ka lang, tapos may biglang malalim dyan na balon, ang itim, yung usok, mga kapatid. Lalamunin ka. Alam mo na kung saan ka punta. Sa kadiliman. Ang ganda ng mensahe na pinapakita ng teleserye ito. No? Mamili kayo ng mga magagandang teleserye. No? Pero itong si Nathaniel, ang sabi niya, sumasagot siya. Siya ay anghel. Sumasagot siya. Hindi po susi. No? Hindi po susi ng kaligayahan ang pera. Kundi ang pagmamahal. Pagmamahal ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano mang sitwasyon, kahit hindi ka ibig-ibig, nais ng Diyos na mahalin mo yan. Amen? Amen. Kahit hindi ito ka ibig-ibig sa kapatid. Amen. Kahit hindi ka ibig-ibig si Ate Joy. Si Ate. Kaibig-ibig yan si Ate Rose. Pero ang mensahe ng Diyos, kahit hindi ka ibig-ibig na tulad ko, ibigin nyo pa rin dahil ang pag-ibig ang susi ng lahat. Ang pag-ibig ang susi ng kaligtasan. Pag-ibig ni Kristo na pinamahagi sa bawat isa sa atin. Amen. Kahit ilang bisis magkasala yan, kahit ilang bisis bumagsak yan, huwag kang titigil ng pagkalinga, pagmamahal, pag-aruga, pagpapaalala sa Kanya. Amen. Amen? Hindi po ako nagagalit. Sadyang ninanamnam ko yung presensya ng Diyos sa buhay natin sa araw na ito. Amen. Dahil sa pag-ibig, mga kapatid ko, minamahal ni Kristo sa bawat isa sa atin, naligtas. Sa pag-ibig ni Esther sa mga Israelita, sa kanyang mga kababayan, sa pag-ibig ni Judith sa kanyang mga kababayan ng Israelita, naligtas ang kanilang sambayanan. Dahil sa kanyang matibay na relasyon sa Diyos. Amen. Bilang babae, mga kapatid ko minamahal, kayang-kaya mong pagtagumpayan. Di ba? Napagtagumpayan nyo yung problema ninyo ni Brother Ramel noong panahon. Amen. Si Brother Ramel na dati hindi dumadalo. Amen. Si Brother Ramel ang dati pakyot, ang daming chicks. Totoo ba yan na anak? Hindi naman. Nasa etsura naman. Sa gandang lalaki niya, kung ako naging
babae, ay wag mo na lang. Kung hindi ko apitin din yan. Hindi ko lang po siya inapit. Hindi ako naman eh. Huwag kang inaanak magpahalata. Alam niyo mga kapatid ko minamahal, wala nang dadabis pa sa samahan na ating nasumpungan sa mundong ito, kundi ang prayer partners. Don't you know what the meaning of prayer partners, my brothers and sisters? Kahit na nagkakaroon tayo dito ng problema, totoo yan. Minsan nagkakaroon tayo ng problema. But you know what, my brothers and sisters? Kung inyong susuruin at inyong pagninilayan ang lahat ng pangyayari sa buhay natin dito bilang mga prayer partners ay bahagi at proseso ng paglikha ng pagiging matatag na samahan sa buhay Amen. ng Diyos. Amen. Hindi tayo dapat pag-iwalay kung mayroong mga bagay na nangyayari personal, grupo sa atin, yan ay hindi dahil sa tao. Yan ay pinapahintulutan ng Diyos upang ma-exercise, makita kung nasa saan na nga ba tayo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Ito yung susi mga kapatid na mahal. Number 1 na kinakailangan gawin natin sa ating buhay, Psalms 37:4. Delight yourselves to the Lord. In all your delight yourselves to the Lord. In all your Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. yun! Purihin natin ng Panginoon. Amen? Galing! No? Mas maganda yung may samahan, may tulungan. So yun mga kapatid ko minamahal, kinakailangan hanapin natin, no? Yung ating sarili sa Diyos. Tama ba yan? Amen. Mali na naman yata yun. Hanapin yung ating sarili sa Diyos. Tama ba? Ha? Ha? Hanapin mo yung ayun! Ayun! Sabi ko sa inyo, hanapin mo ang kaligayahan sa Diyos. At iyong makakamtan ang lahat ng iyong ninanasa sa buhay. Amen? Amen. Yun ang isang magandang mensahe mga kapatid ko minamahal na nais kong iwan sa inyo. Hanapin natin sa Diyos ang kaligayahan. At huwag natin hanapin sa kung sino man ang kaligayahan hinahangad ng ating puso. Amen. So, tayo na po tayong lahat at closing prayer na. Si Brother Dan, nagkwento lang pala. Pero alam niyo, kapatid ko minamahal, ito ay mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kung saan ay dapat nating panghawakan. Inaanyayahan ko po kayong lahat na balikan natin yung mga storya, magagandang storya sa Old Testament. Mensahe na kung saan ay magpapabukas ng ating pananampalataya at paghanga sa kabutihan ng Diyos. Lalo na kung ikaw ay may matinding pinagdadaanan sa buhay, o dili kaya ikaw ay nalulungkot sa mga nangyayari sa ating paligid. Isipin mo ang Nepal, ilan ang namatay sa kaluslunos na ganito na nangyari. Pagkatapos nun, binanatan na, nagkaroon na naman, no? 2 times. At hindi lang yan, mga minamahal, yung mga kababayan natin sa Pilipinas, sa Valenzuela, Susat, no? Na malaman yung ganong sitwasyon. Sila ay naghahanap buhay, katulad rin natin dito sa ibang bansa na naghahanap buhay. Pero 72 ang namatay para silang higit pa sa lensong baboy sapagkat sila ay hindi na makilala. Nakakalungkot. Alam nyo, ako ay umiiyak sa tuwing may ganitong mga sitwasyon. Sabi ko, wala man lang akong nagawa. Katotoo lang, wala man lang tayong nagawa. Pero may magagawa pala tayo. Kung maglalaan lamang tayo lagi ng oras para sa Panginoon na tayong nanalangin. Amen. Lagi tayong lumapit sa Kanya at idulog ang sitwasyon ng mundong ito. Kung anong mga bagay ang nakikita natin, ipinapakita sa iyo yan ng Diyos dahil yan ay misyon na ikaw ay manalangin para sa mga ito. Yung mga tao na nasa bingit ng kamatayan, mga tao na may karamdaman matindi, yan ay inilagay sa iyo ng Diyos. Pinahiling pulutan ng Diyos na malaman mo yan sapagkat yan ay iyong misyon. Sa papaanong paraan, hindi ka si Superman, hindi ka si Superwoman para liparin ang kanyang pangangailangan, kundi ikaw ay extraordinary person na tinawag ng Diyos para sa kanila ay manalangin. Ang panalangin
ay matindi ang ginagawa. Sa ating sitwasyon, sa ating personal na mga pangangailangan, minsan nandulumo tayo. Pero titingnan lang lagi natin ang kamay ng Diyos. Ipikit natin ang ating mga mata at damin natin ang presensya ng